Mga kaibigan, isipin mo ito. Gumigising ka ng maaga araw-araw, nagmamadali kang pumasok sa trabaho, tapos uuwi ka ng gabi na parang wala ka ng lakas kahit wala ka pang nagagawa para sa sarili mo. Unti-unti mong napapansin na ang mga bagay na dati ay nagbibigay saya, ngayon ay parang wala ng kulay. At kahit gustuhin mong magpahinga, lagi mong naiisip ang mga gawain bukas, ang mga deadlines, at ang mga responsibilidad na tila walang katapusan. Ito ang tinatawag na burnout, at sa kwento nating ito, makikita natin kung paanong ang trabaho na dapat ay pinagmumulan ng kabuhayan, ay nagiging parang prison ng ating isip at katawan. Sa umpisa, nagsisimula lang ito sa simpleng stress. Normal lang na may pressure sa trabaho, normal lang na mapagod. Pero habang tumatagal, hindi lang katawan ang nauubos kundi pati na rin ang motivation. Kung dati ay excited ka sa mga bagong project, ngayon ay parang wala ka ng pakialam kung matapos ba o hindi. Unti-unti kang natatali sa rutang paulit-ulit, gigising, papasok, uuwi, matutulog, tapos bukas, uulit na naman. Para bang nahulog ka sa cycle na hindi mo alam kung paano lalabasan. Naranasan ko mismo ito. May mga araw nagigising ako at ramdam ko na pagod na agad ako kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Pipilitin kong magtrabaho, pero wala na akong gana. Kahit simple lang na task, parang ang bigat-bigat gawin. Minsan, kahit weekend, hindi ako makapagpahinga kasi iniisip ko pa rin ang mga gawain sa weekdays. Para bang kahit nasa bahay ako, nakakulong pa rin ako sa trabaho. Dito mo mararamdaman na ang burnout ay hindi lang tungkol sa pisikal na pagod. Ito ay emosyonal at mental exhaustion din. Makikita mo ito sa maliliit na senyales, mabilis kang mainis kahit sa maliit na bagay, wala ka ng gana makipag-usap, at pakiramdam mo kahit anong gawin mo, hindi sapat. Ako mismo, dumating sa point na kahit matapos ko ang isang trabaho, hindi na ako masaya. Parang wala lang. Pero paano nga ba makakalabas dito? Ano ang mga hakbang para hindi tuluyang lamunin ng burnout ang buhay natin? Una, kilalanin mo ang iyong limitasyon. Maraming tao ang naniniwalang ang pagiging abala ay katumbas ng pagiging produktibo. Pero hindi totoo iyon. Kapag sobra ka na, bumabagal ang utak, at bumibigat ang bawat gawain. Natutunan kong pakinggan ang sarili ko, kapag pagod na, magpahinga. Kahit simpleng 10 hanggang 15 minuto na break, malaking bagay na para makahinga ang isip. Ikalawa, magtakda ng malinaw na hangganan. Kung nasa trabaho ka, gawin mo ang trabaho mo. Pero kapag tapos na ang oras, huwag mong dalhin ang opisina o project hanggang bahay. Dati, kahit nasa hapagkainan ako, nagre-reply pa rin ako sa emails. Hanggang sa dumating yung time na hindi ko na ma-enjoy ang pagkain ko. Ngayon, kapag oras ng pahinga, tinatabi ko ang work-related na bagay. Hindi madaling gawin, pero kapag nasanay, napakalaking ginhawa. Ikatlo, alagaan ang katawan. Totoo yung kasabihan na kapag malakas ang katawan, mas matibay ang isip. Kaya sinubukan kong ayusin ang tulog ko, kahit mahirap sa una. Gumawa ako ng routine, iwas cellphone bago matulog, at gumising ng halos pare-parehong oras araw-araw. Sinamahan ko rin ng tamang pagkain at kahit simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad. Napansin ko, mas mabilis akong nakakabawi ng energy. Ika-4, humanap ng oras para sa mga bagay na tunay na nagpapasaya. Dati, pakiramdam ko sayang ang oras kapag hindi ako nagtatrabaho. Pero mali pala, yung oras na binibigay mo para sa hobby mo, o para makasama ang pamilya at kaibigan, yun pala ang nagbibigay ng fuel para magpatuloy. Halimbawa, kahit simpleng panunood ng pelikula o paglalakad sa park, nagbibigay ito ng bagong perspective na nakakatulong para hindi ka malunod sa stress. Ikalima, baguhin ang mindset. Maraming burnout ang nagsisimula dahil sobra ang expectation natin sa sarili. Gusto natin palaging perfect, palaging productive, palaging may resulta. Pero natutunan kong hindi realistic iyon. Hindi natin kontrolado ang lahat. At okay lang magkamali, okay lang magpahinga, okay lang mabagal minsan. Dahil mas mahalaga ang consistency kaysa perfection. Mga kaibigan, minsan mahirap aminin na na-burnout ka na. Parang ayaw mong tanggapin kasi baka isipin ng iba mahina ka. Pero sa totoo lang, ang pag-amin na kailangan mo ng pahinga ay hindi kahinaan, kundi katapangan. Hindi mo kailangang ipilit na maging makina, dahil tao ka.
At bilang tao, may hangganan ka rin. Sa huli, ang burnout ay isang paalala. Paalala na hindi lahat ng oras natin ay dapat ilaan sa trabaho. Paalala na ang kalusugan ng isip at katawan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong deadline. At paalala na may buhay sa labas ng trabaho, at iyon ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho, para mabuhay, hindi para lang magpakapagod. Kaya kung nararamdaman mong parang nakakulong ka na, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May paraan para makalaya, basta marunong kang pakinggan ang sarili, marunong kang magtakda ng limit, at marunong kang pahalagahan ang sarili mong kaligayahan. Ang trabaho ay mahalaga, oo, pero hindi ito dapat maging prison. At kung gusto mo pang matuto ng iba't ibang kwento at kaalaman tungkol sa pag-iisip at ugali ng tao, huwag mong kalimutang suportahan ang The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip, at matutong alagaan hindi lang ang trabaho, kundi pati ang sarili.